Hi guys, welcome back again here in our YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. Good day everyone, lalo na sa ating mga ka-SSS dyan. Please comment hi naman sa ating mga ka-SSS contributor if nanonood kayo ngayon. Monthly ka bang nagbabayad sa SSS? Then ngayon or last month is na-admit ka sa hospital? Well, this video is for you. And watch the video till then kasi may chance ka na makaka-receive ka ng incentives mula sa SSS through the sickness benefits na program nila. And today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng sickness benefits gamit ang ating egov.ph application. No need for the use of computer or laptops, gamit lang ang phone natin. We can easily apply sickness benefits gamit lang ang ating phone. At para makasali o maka-avail ng SSS sickness benefits, kailangan mong meet ang mga sumusunod na mga requirements. Una na requirements ay hindi ka nakapagtrabaho dahil sa sakit o injury. Dapat nakakumpine ka sa bahay o ospital nang hindi mababa sa 4 na araw. If 1 to 3 days ka lang po na-confine sa hospital, di ka po eligible sa SS sickness benefits. So, pupunta na tayo sa pangalawang requirements. Dapat may sapat na hulog sa SSS. Dapat may at least 3 monthly contribution tayo sa loob ng 12 months bago ang semester ng pagkakasakit o injury natin. Meaning, if nakapaghulog po tayo monthly, is pwede po tayong makapag-apply sa SSS sickness benefits po nila. If eligible na po tayo doon sa dalawang tinalakay ko, proceed na po tayo sa online requirements upang isabit natin sa SSS sickness benefits application. Unang requirements po is medical certificate. So, ito ay SSS form na makukuha lamang doon sa ating SSS office. So, pupunta po kayo sa SSS office para makuha yung medical certificate na yan. Then, fill up po lang yung medical certificate na yan. Then, magpa-signature po kayo sa iyong doktor. Pagkatapos niyan, take a picture. Then, gawin yung itong PDF file. Then, isend na rin natin yan doon sa ating application na ituturo ko mamaya. Next requirements is kukuha kayo ng medical records or supporting documents kagaya po niyang nasa gilid. So, for example, laboratory result, x-ray, ECG, then hospital records at iba pa na kinakailangan. Kukuha lamang po natin ang mga requirements na ito doon mismo sa ating hospital kung saan po tayo na confine. Another requirements, kung wala na po tayo sa company natin during sa pagka-hospital po natin, kailangan mo ng Certificate of Separation and Non-Advancement of Sickness Benefits, katulad ng nasa gilid. Then with the signature na po yan ng ating heads or sa ating manager po doon sa ating company noon. If gusto niyo ng file, you can comment down below, bibigyan po kayo ng file sa separation certificate. Next requirements is valid ID. So, I think we already know about valid IDs, no? Gagamitin po iyan for DAEM. Next requirement is mag-enroll po tayo sa DAEM. If di pa po kayo nakapag-enroll sa DAEM, unahin niyo muna itong i-process bago po kayo mag-file sa SSS sickness benefits. Dapat po unahin natin ito dahil dito po kasi nila ilalagay ang pera once ma-approve po yung application natin sa SSS benefits. Tap the notification sa ibabaw if gusto niyo ng tutorial sa DAEM application natin. So, just tap yung sa ibabaw lang po. If tapos na po tayo sa lahat ng requirements, let's proceed na po sa online tutorial. So, open lang natin yung egov.ph natin application. Ayan. So, dito lang po tayo mag-apply for the sickness benefits sa SSS. Okay, so update lang po natin kasi need for update. Ayan, so na-update na po. Then, pagka-open natin, may search bar dyan. Click yung SSS, then click yung SSS website. So, pagkatapos natin maklik yung SSS website, wait lang natin mag-loading. So, pagka-loading yan, may makikita tayong create my SSS account or login. Tap lang natin yan.
Next, click mo yung login. Ayan, so wait lang po natin mag-load. Click mo lang yung login. Ayan, then ilagay mo yung user ID mo at saka yung password. Okay, so ilagay lang po natin yung user ID at saka password. Then, click nyo yung sign in. Okay, so medyo loading pa po. Okay, so next, click mo lang yung or tap mo yung one time through SMS. Then, wait lang po kayo sa PIN code. May text po yan. Ayan. So, copy lang po natin yung SSS OTP. Ayan. So, 2632. Ayan. So, basta ilagay nyo lang yung number na ibinigay nila. 263226. Ayan. Then, click mo yung login. Then, pagkatapos niyan, mapupunta na po kayo doon sa kanilang dashboard. Okay, so wait lang natin mag-loading. Ayan. So, medyo loading pa po. Then, ayan. Wait lang natin mag-load. So, medyo lag. So, swipe lang natin yan pataas. Then, click nyo yung agree. Then, so, ayan. Swipe lang natin yung pababa. Wait lang. So, na-click ko yung notification. Click lang natin yung pababa. Ayan, swipe pababa. Then, hanapin nyo yung sickness benefit. Ayan, so may sickness benefits yan. Tap mo yung sickness benefit. Ayan. Once you tap po, no, swipe nyo lang pababa. Ayan. Click mo lang yung start of sickness, no. When po kayo nag-start magkasakit. So, hanapin mo yung date when kayo na-start. Sa akin is 2025 pa po yun. June. Ayan, June 21. So, isinet ko June 21, 2025. Before kayo mag-click sa date of end sa confinement, no, click mo yung confinement location muna. So, either home or hospital. Click mo lang, sa akin is hospital, before tayo proceed doon sa date. Ayan. So, ilang days yon. So, ayan, 2025, mga 14 days ata ako na confined. So, mag-base po kayo doon sa inyong medical records po ha. So, huwag kayong gagawa ng ano-ano. Make sure doon sa medical records po. Ayan. Then, of course, yung ilang number of days, ilagay mo. Then, license. Ano yung license ng iyong doktor? No, ilalagay mo yung license niya dyan. So, makikita naman yan sa medical records mo. Then, next physician ba yan from abroad or dentist? So, kung wala naman, so wag nyo lang i-check. Then, is this work related? So, hindi po siya related sa work, kaya no lang po siya. Yes naman kung related sa work, kung nagka-injury kayo dahil sa work, pwede yun. Then, we are employed in the member. So, at this time, hindi na ako employed. That is why I click no. But noon, no. Since may company po ako, kaya need ko yung other requirements. So, yung tinalakay ko kanina. Then, ito po yung disbursement account, as you can see. 'Di ba? So, click lang natin yan. Yun ang disbursement account ko. Kaya, importanteng na may disbursement account po tayo or DAEM muna. Next, click mo lang yung arrow. Then, maproproceed po tayo dyan. So, sa supporting documents po tayo, may medical certificates. Yung binigay sa atin ng SSS office, yun yung medical certificate. Isa lang po yan. No, isang picture lang po yan or isang PDF file. So, hanapin lang po natin. No? Wait for a moment. Ayan. So, may medical certificate pa ako. So, kindly click lang po. Wait lang natin mag-loading. Once may check na po yan, meaning goods na po yan. Then, another, yung mga medical records mo, pati yung iba pang mga files nyo, ilalagay nyo lang dyan lahat. Lahat ng files dapat naka-PDF po. Once na-approve or nag-check na yan, click nyo lang agad yung arrow. Ayan. So, goods na po yan. Review nyo lang lahat, no? Then, attachment, file, ayan. So, once goods na po yan lahat, no? Wala problema.
Doon na tayo sa baba, no? Certification. Click lang natin yung check. Ayan. Then, click mo yung arrow ulit. Then, ayan. So, you have successfully, no? For medication. Ayan. So, sickness. So, may notification dyan na nakapag-apply na po tayo doon sa kanilang sickness benefits. You are successfully submitted. So, check nyo lang yung Gmail nyo. Baka may mag-message na approve na po or rejected. Kung rejected naman, pwede po kayong uulit, no? So, ilalagay nyo lang po nila ano yung kulang na requirements nyo po. Sa unang apply ko dito is rejected, pero nung pangalawa na, so, kuha na po siya, approve. So, here's the proof. Ito yung proof na nakuha ko talaga yung aking medical benefits or sickness benefits doon sa SSS. So, legit po talaga si SSS. And guys, that's all for today. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Hopefully you like our video for today. Please share if gusto niyong makatulong sa iba and please do subscribe my YouTube channel for more helpful online tutorials. Thank you at maraming salamat po sa ating lahat.